Itong si Coach Tim Cone, mga idol, finally nagsalita na rin sa case nitong si Kai Sotto ukol nga sa kanyang injury, kung makakabalik nga ba ito at makakahabol sa paparating na FIBA Asia Cup, at kung totoo nga ba na merong NBA teams na kumukuha sa kanya bago nangyari ang kanyang hindi inaasahang injury. They might have the surgery. And then from there we count the months, minimum 9, probably 12. A guy that's 7'2" usually takes longer. So we're thinking maybe a year. Well, ilang linggo din bago opisyal na nagsalita itong si Coach Tim Cone kung makakabalik pa nga ba ang 7'3" na si Kai Sotto para pangunahan ang frontline ng ating Gilas, Pilipinas. Actually, marami ang nag-abang sa mga ilalabas na pahayag nitong si Coach Tim Cone dahil sa lahat ng mga naglalabasan ngayon na balita ay syempre mas marami ang naniniwala sa kanya dahil kagaya ng alam natin ay napakataas ng trust rating ng American but Pinoy-hearted coach na ito. So ayun at kinumpirma na nga nitong si Coach Tim Cone na tuluyan ng mawawala or at least for now sa ating Gilas, Pilipinas itong si Kai Sotto from around 9 to 12 months. Ayon kasi sa kanya, ay sadyang napakabigat ng injury na tumama dito kay Kai, yang ang ACL na yan. Dagdag pa niya, mas mabagal ang recovery period pala ng isang ACL injury player kung ang tinamaan nito ay isang big man kagaya nitong si Kai. Yan din ang dahilan bakit maging itong si AJ Edu na isa ring big man, ang sarap sanang kapalitan ito ni Kai Sotto, ay napakatagal nang nasa tentative list at magpahanggang ngayon ay wala pa rin kasiguruhan kung makakalaro siya dahil sa isang ACL injury din na isa sa mga injuries na tumama sa kanya. So sobrang bad news talaga ito mga idol, wala nang masasabi ang lahat. Itong si Coach Tim Cone na talagang nagsalita na talagang malabo na at least for now na makapaglaro itong si Kai Sotto sa paparating na FIBA Asia Cup. Well, sayang talaga kasi ang expectation ng mga Gilas fans ay makakabawi tayo sa Japan at lalo na dito sa Lebanon na noon ay nag-iwan pa ng pang-aasar sa ating national team matapos nila tayong talunin. Kahit noon ay nasa atin pa itong si Jordan Clarkson na isang legit NBA player. Pero liban dyan mga idol, ang nakakapanghinayang talaga ay kinumpirma nitong si Coach Tim Cone. Eto na yung matinding balita rito, na bago pala magka-injury itong ating idol na si Kai Sotto ay may mga seryosong teams na mula sa NBA ang sumisilip sa kanya. Bagay na nakakapanghinayang hindi lang sa mga Pinoy fans kundi maging dito sa FIBA. Yes, maging itong FIBA nang hinayang sa balitang ito itong nangyari sa ating pambato na si Kai dahil mauudlot nga yung pag-scout ng ilang mga NBA teams dito kay Kai Sotto. Then noon pa man hinulaan na talaga ng FIBA ng isa sa magiging dominant center in Asia ay ito ngang si Kai Sotto, pero sa development ngayon ay maaantala yan. Most is the fact that it's held back his NBA injury, and it looked like he was getting some real solid feelers from the NBA right up until he got injured. So sayang, that's too bad. So lumalabas ngayon na may katotohanan kahit papaano yung ilang mga napabalita na may mga ilang NBA scouts, mga NBA teams na talagang interesado, seryoso sila na silipin o kunin ang serbisyo ng ating pambato na si Kai Sotto. Although walang binanggit in particular na NBA team itong si Coach Tim Cone, kumbaga ini-scout pa lang, kasalukuyang sinisilip ang talagang laro nitong si Kai Sotto. Kontra yan sa ilang fake news, ito yung mga fake yung mga nagsasabi na may mga NBA teams na raw na kumuha dito sa ating pambato, may mga NBA teams na pinirmahan na raw nitong si Kai Sotto. So walang katotohanan yon. Ang malinaw lang sa sinabi nitong si Coach Tim Cone ay nasa radar pa lang ng mga NBA scouts itong ating pambato na si Kai Sotto. Maging ang kanyang team sa Japan B-League ay sobrang nalungkot din sa balita na aabot ng 1 taon o higit pa ang recovery period nitong si Kai. Lalo na't napakaganda na sana ng nilalaro nito sa nasabing Japan B-League. Bagay na nakatawag ng pansin sa mga NBA scouts noon dahil sa consistent nitong double-double na performance. ですけれども、なんとか強いですよね。はい。出ましたね。オリバーです。オリバーからカイソット。津山もゾーンですね。
Well, ipagpasalamat na lang natin mga idol at bago pa man nagka-injury ng tuluyan itong si Kai, ay natulungan niya muna ang ating national team na Gilas Pilipinas na makatawid sa Asian Qualifier ng napaka-smooth, kung saan ay di na natin kakailanganin pa na talunin sa ikalawang pagkakataon ito namang New Zealand, kung saan ay gigil na gigil sila sa paparating na rematch ngayong Pebrero. At yan naman ay kinumpirma nitong si Coach Tim Cone na ang kanilang focus ngayon ay hindi yung rematch nila against New Zealand, kundi ang focus nila ay yung kanilang ginagawang preparation prior to the upcoming FIBA Asia Cup. Pero hanggang doon na lang ang kayang gawin nitong si Kai Sotto dahil di niya matutulungan at least for now ang Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup. So ano nga ba ang ilan sa mga pwedeng mawala ngayong wala muna itong si Kai sa ating national team? Ito yung mga bagay na di ata nakikita ng mga bashers nitong si Kai, na kahit gaano pa kagandang inilalaro nitong si Kai Sotto ay puro negatibo na lang ang kanilang sinasabi sa ating pambato. Just our sistema, dito ako mas pinaka-komportable siguro dahil sa skill set ko, magaling ako pumasa, kaya ko pumoste, ganda yung vision ko, and magaling ako sa play, so I think yung sistema ni Coach Tim sakto sa akin or sakto ako sa sistema. So ayun marami talaga ang downside dito sa pagkawala nitong si Kai dahil ayon nga mismo sa kanya at sang-ayon naman ang lahat siguro na legit post player talaga itong si Kai. Good passer dahil sa kanyang magandang vision at mahusay din itong sumunod sa mga play, kaya sabi niya fit na fit siya sa sistema nitong si Coach Tim Cone dahil sa taas ng kanyang IQ level. Akala kasi nung iba ay yung height na 7'3" lang ang mawawala sa atin, pero maraming intangibles ang mawawala o masasakripisyo dahil sa pagkawala ng isang Kai Sotto. Pero ang positibo rito o silver lining, at least naoperahan na itong si Kai at makakapagsimula na tayong magbilang ng buwan para sa kanyang fast recovery. Kaso nga lang, after 9 to 12 months ay asahan natin na di pa talaga yan makakapaglaro dahil kailangan pa niyang maibalik ang kanyang rhythm sa game, kaya malamang sa malamang ay aabot pa yan ng 1.5 taon. Wag naman sana, pero baka umabot pa nga yan ng 2 taon para muli nating makita yung dating laro ng isang Kai Sotto. Well, normal lang yan halos lahat naman actually ng mga players maging sa NBA ay matagalan talaga ang recovery ng isang ACL injury. Ang nakakatakot lang ay may mga players na pagkatapos ma-injury ay hindi na bumabalik ang dati nilang laro. Sa ganitong aspeto ay crucial ang rehabilitation procedure ng isang player sa pangunguna of course ng kanilang mga trainers at mga conditioning coaches. Pero at least gaya nga ng sinabi nitong si Coach Tim Cone, ang napakaganda dito ay batang-bata pa itong si Kai Sotto sa edad na 23 years old. Sabihin pa natin na 1.5 taon itong mawawala sa mundo ng basketball ay pwedeng-pwede pa itong makabalik sa edad na 24 to 25 years old. Malabo man sa ngayon ang kanyang paglalaro sa paparating na FIBA Asia Cup, pero marami pa rin ang umaasa na sana ay makabalik ito agad sa Gilas at makahabol sa paparating naman na FIBA World Cup qualifier na nakatakdang magsimula ang window qualifier sa November 24 to December 2 sa dulo ng taong kasalukuyan. Ikaw naman idol, naniniwala ka ba na pwede pang makahabol sa World Cup qualifier itong si Kai Sotto? At naniniwala ka rin ba na dahil bata pa itong si Kai ay kayang-kaya pa nitong makabalik after his recovery? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless!